Magandang araw mga boss. Ito ulit tayo mga boss. Bali ito yung part 1 ng paggawa natin ng modular cabinet. So modified na tong cabinet natin mga boss. Bali tingnan natin mga boss kung ano yung diskarte nila. So ayan mga boss, naka-ready na lahat ng mga materyales. Bali nag-assemble na rin sila. So ayan si Paribalox. Mamaya muna. Ayan si Paribal. Bali anong sukat niyan Paribal nung ginawa mo? Yung lapat nito pare. Oo. Yung lapat nito sa 55. 55 pero finish ito 60. 60. Bali 55 yung unang frame nila mga boss. Tapos yung pinaka-finish kasi na ito 60 dito sa countertop. So tapos yung taas nito ay 90. Oh, yung pinaka-finish niya mga boss. Okay, so dito, yan yung itsura niya mga boss. Kasi hindi po eskwalado itong ano natin, itong area. So puro actual ang gagawin natin diyan mga boss. Dito tatakpan na lang natin ito pag natapos ng lagyan nito. Bali, ganito lang siya mga boss pag mag-pre-frame kayo ng cabinet sa modular. Yan. Tapos, pagkatapos nito, papatungan pa natin ito ng marine plyboard. Ganitong sukat din. Anong sukat na nito pare? Mula dito hanggang dito? Pare. Sukat na ito? Tsaka 58 dito? pare. 58. Ay, no, 58. 58. Kasi yung ilalagay natin ano dito, metallic epoxy na ilalagay natin dito ay 60. Bali, magpapatong pa ulit tayo ng ano dito mga boss, ng isa pang marine plyboard dito. Okay? Para sa pagpatungan ng metallic epoxy. So, yan na mga boss, yung natapos natin dito sa ngayong araw na to, sa modular cabinet. So, yan, tapos, ito, siyempre yung lapad nito ay yung 58 din. So, yung sa kabila, itong ginagawa nila, dito rin, dito mo ilalagay yan. Bali, actual kasi natin yan mga boss, makikita nyo rito, may pa-slanting. Kasi naka-actual yan dun sa pader. Mapansin nyo dito sa ano natin, hindi siya naka-eskwala. Okay, yan. So, ano ba yung mga kailangan nating gamit? Paribal. Right. Ayun. Ayan, mas magaling si Rodney. Sige nga Rodney, ikaw nga ba? Ikaw nga magsabi. Ito po yung anak ni Forman. Ay, anak ni Forman. Bali ang kailangan natin dyan mga boss. Yan. Pag nag-aarpan tayo, kailangan din natin ng magari. Ayan. Wala. Kaya kapag mag-assemble tayo, kailangan natin ng parang daw, okay. Yan, ano ba yan? Polyred naman. Para doon sa espala ng ng corner. Yan, para hindi na pang-handle lang siya mga boss. Bali, in order natin yan sa Shopee. Dalawa po yung barena namin sa pambutas, tapos yung isa pang sa black screw. Okay, pakita mo yung Anong size ng screw? pakita mo nga yung ano natin. Ito yung para sa screw natin mga boss. Tapos ito yung pangbutas natin mga boss para pampaluwang, tapos para may tago yung ulo ng screw, black screw. Tapos ito yung black screw namin. Yung size po niya is 2. Yan. Bali 2. Yan yung black screw natin na size 2 mga boss. Dito yung black screw na ginamit natin. Siyempre kailangan din natin ng metros, ano ba yun? Itong cutter, table saw, circular saw. Gaya nung nakarang video mga boss, yun yung mga kailangan natin gamit dito sa pag-modular cabinet. Bali, i-check nyo na lang po yung mga ibang video namin kung paano kami gumawa ng modular cabinet. So, yan lang mga boss. Bali, ito lang yung pamamaraan namin na paggawa ng modular cabinet. Hindi po namin sinasabing tama ito mga boss. So, yung mga magaling dyan, pwede rin kayo mag-comment at ituro nyo sa amin para may share natin sa ibang gumagawa ng bahay ng mga ganitong project. So, yun lang mga boss. Magtulungan lang tayo kung anong pa yung mas maganda pang diskarte para hindi tayo mas mapabuti yung trabaho natin, at yung para pag gumawa tayo ng mga video, mas maganda na yung mga
may share natin. So, yan mga boss. So, Badinoli, may masasabi ka ba? Ayan na lang si Badinoli, nagugulat na naman. Hindi nagugulat ko hindi ako prepared. Hindi siya prepared mga boss. So, ayan mga boss. Ayan po for today mga boss. Magawa ng modular cabinet. Abangan nyo ulit yung mga susunod na updates. Okay. So, ayan mga boss, ang gagawin natin dito, siyempre, dito sa kusina, tapos dun sa taas, tapos dun sa may TV, tapos dito sa may counter bar. Okay? Yan yung gagawin nating project dito. So, yung ginamit nating board dito ay laminated board na marine. Double face siya mga boss. In and out. Bali, ang isa nito mga boss, ang bili namin ito sa isa ay 2,100 kay Tableria. Shout out kay Sir Jimmy ng Tableria na in-check pero ayaw magpa-discount. Yan mga boss, so wala kaming discount sa kanya, pero mababa na rin yung yung bigay niya sa amin. Yan, pero pag ikukumpara niyo sa iba, mas mababa pa rin yung bigay niya sa amin, pero quality yung mga gamit na mga materyales na tinitinda niya. So, yan mga boss. So, sa susunod na video ulit mga boss, may sasabihin ka pa ulit? Badinoli? Ajay lang pare. Ajay lang nga po. So, yan mga boss. Bali, salamat nga pala kay President Duterte. Nag-message siya sa akin. So, shout out sa iyo, sir. Bali, frontliner ko. Susunod na natin injectionan ng anti-rabies. Okay. So, hanggang dito muna yung mga boss na yung video natin. Okay, naimbag nga bigat kada kayo amin po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, andito tayo sa Moncada, i-update natin yung cabinet na ginagawa natin. So, dati kisame, tapos yung pintura, yung pinagawa natin sa atin dito ngayon, yung cabinet naman, yung ayusin natin. So, yan, gumagawa. So, dito mga boss, bali, prepare pa lang nila, pati yung mga nasa hanging cabinet, ayun. Ilalagay doon sa taas mga boss. Yan, ito naman, ito yung bahay ng gagamba na ginawa natin para sa bar. Yan, ito yung rock wine mga boss. Bali, inaayos na lang ni EJ. So, yung isa, naglalaminate ng naglalagay ng aging sa mga natin sa mga laminated board. So, yan mga boss. Tapos dito, ang kulang na lang dito yung takip nito. Tapos dito sa kabila, ganun din. Takip din. Bali, ito yung drawer niya mga boss. Ito yung drawer nung dito sa gitna. Okay? So, ang kulang na lang dyan yung takip, tapos yung mga handle. Tapos dito mga boss, dito sa may bar natin, siyempre meron pa tayong ilalagay na group dyan. So, yun yung ginagawa ni Rodney mga boss. Nilalagyan niya yung aging bago natin ikabit dito sa natin, sa bar counter. So, pag naikabit na yung aging, saka namin i-assemble dito mga boss. Okay, si Paribal naman naglalagay na ng pandikit dito, yung rugby. So, yan mga boss. Nalagyan niya ng rugby para malagyan ng aging. So, andito na rin yung mga hanging cabinet mga boss. Ito yung itsura niya. Bali, mapansin nyo dito, naka-actual siya, hindi siya eskwalado. Yan, pati yung isa, hindi rin eskwalado mga boss. Bali, inactual po namin doon mga boss, yung ilalagay naming hanging cabinet. Kasi hindi rin eskwalado itong bahay. Kung mapansin nyo dito, hindi naka-eskwalado yung area niya. So, ganyan yung pattern namin mga boss pag gumagawa kami ng cabinet. So, pag nilagay na natin ito, pag natapos natin ito, saka natin itutornilyo dun sa pader. So, ina-assemble lang muna natin bago natin idikit sa pader mga boss. So, dito naman, okay, ganyan lang yung mga pattern mga boss. Makikita nyo dyan. Okay, ganyan lang yung pattern. Tapos dito, siyempre may lalagay tayong drawer dito. Lagayin to ng plato. Ayaw ni ma'am kasi ng stainless. So,
ganito yung ginawa natin. Lagay ng plato rito, tapos dito lagay ng mga kutsara. So ayan. Okay. So yan mga boss. Bali isa pa rito mga boss, gagawa pa tayo dyan ng isang drawer. So may pansin nyo dyan mga boss, hindi siya eskalado. Yan yun, yung sinabi ko kanina. O bali inaktual na lang namin para malagyan. So tapos dito sa may lababo, ganito lang mga boss ang gagawin natin. Tapos lalagyan pa natin ng pampatibay dito. Okay, so ang lahat ng countertop natin ay metallic epoxy ang ilalagay natin, kaya bumili tayo ng MDF board. Andun mga boss yung walang kulay. Kaya walang kulay yan kasi lalagyan pa papatungan pa natin ng metallic epoxy yan. Kasi pag dito natin ipapatong sa may kulay, sayang naman. So bumili tayo ng ng walang kulay na MDF board. Yun ang magiging countertop natin. Tapos lalagyan natin ng metallic epoxy. So yan mga boss, kasi baka sayang din kasi mga boss pag ito yung ginamit natin tapos lalagyan natin ng metallic epoxy. Iniisip ko baka hindi masyadong makapit kasi may pintura na siya. Mas maganda kasi siya pag lagyan mo ng metallic epoxy yung walang pintura. So bumili tayo ng MDF board na 3/4. So yan mga boss. So yan na lang ko lang dito. Pagkatapos nito lalagyan pa natin dito, papatungan pa natin dito ng plyboard, tapos papatungan natin plyboard dito ng board, tapos yung MDF papatong natin dyan, tapos bubuhusan natin ng metallic epoxy. So hindi granite yung ilalagay natin dito mga boss, puro metallic epoxy. Pati doon sa counter bar, metallic epoxy din, pati dito sa center island metallic epoxy. So yan lang mga boss yung pattern namin sa paggawa ng cabinet sa kitchen at dun sa hanging cabinet. Bali mapansin nyo rito mga boss, dito sa mga boss, sa hanging cabinet natin, ayan, putol-putol siya mga boss. Siyempre putol-putol siya kasi yung haba ng board natin nasa 8 feet lang. So hindi natin pwedeng idiretso yan, kaya putol-putol. Bali yung 8 feet, tapos dadagdagan na lang natin. So ganun lang, kasi hindi natin may diretso yan. So kaya ganyan mga boss, putol-putol yung paglagay natin ng hanging cabinet. So pagtatabihin na lang natin siya, hindi na rin yan mahalata pag may kabit na mga boss, pag nalagyan na ng aging. Tapos dito mga boss, mapapansin nyo, nilagyan namin ng backing yung likod ng hanging cabinet, kasi yung wall natin hindi maganda yung plaster, hindi maganda yung palitada nila, medyo may awang-awang, baka pasukin ng ipis o ano yan, kaya nilagyan na lang natin ng backing sa likod niya para mas maganda kung walang awang. So yan mga boss, bali pinatungan lang namin ng yung 1/8 lang dito. Nakita nyo walang kulay dito, single face lang siya kasi ito yung mapupunta sa padera. Okay? So ganun din sa kabila. Nilagyan natin ng backing. So doon sa karamihan na ginagawa namin, hindi kami naglalagay ng ganyan kasi maganda yung pagkakagawa ng palitada nila. Ngayon naglagay kami kasi nung tinesting namin ito, umawang, kaya ngayon naglagay na lang kami ng backing niya para mas maganda. So ganyan lang mga boss yung pattern namin sa paggawa ng cabinet tsaka bar counter. So balikan natin ito sa susunod na araw mga boss. Sa ngayon yan lang muna yung maipapakita ko. So saka na lang natin i-assemble pag nabuo na natin lahat. Okay? So yan mga boss. So pwede nyo rin tignan yung ibang video namin sa cabinet kung paano namin gawin yung iba. Bali iba't ibang diskarte lang kasi yung ginawa natin doon sa una tsaka dito. So
So yan, bali yan nilalagay, pinupunasan lang ni Rodney yung ano kasi may rugby pa, pinupunasan niya para maalis yung rugby. So yan lang mga boss, balikan na lang natin dito sa susunod na araw. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Balik-balikan na ulit natin yung project natin dito sa Moncada. Bali ngayon yung cabinet ulit yung babalikan natin dito. So naipakita ko ito nung nakarang araw. Ngayon babalikan na natin mga natapos nila, yung update dito sa Moncada. Okay, nimbag nga bigat kanya amin na po. Subscribe kayo, patag na ito kanot ta. Okay, tingnan natin mga boss. Okay, dito sa may TV, ang kulang na lang dito yung takip nitong dalawang nasa gilid mga boss. Okay, yung pintuan na lang dyan ang kulang. Tapos dito sa bar counter, ito na siya, nailagay na rin pati yung mga group niya. Kung mapapansin nyo, gaya ito nung sa Santa Ynez na project natin, yung design niya. Pero ang pagkakaiba lang nito, imbes na granite yung ilalagay natin dito, metallic epoxy. So yan, makikita nyo, kaya makikita nyo hindi walang kulay itong binili nating board kasi papatungan natin ito ng metallic epoxy. Papahidan natin ng metallic epoxy yan. So mamasilyan pa natin yan, tapos i-router pa natin ito. Kaya hindi na kami gumamit ng laminated board dito. Kasi sayang lang naman kung papatungan natin at isa pa baka hindi kumapit yung metallic epoxy pag may pintura. So yan mga boss, ganyan lang yung paggawa niya mga boss. Makikita nyo rito. Yan yung ginawa namin mga boss. Siyempre mamasilyan pa natin ito. Okay, so magkaiba sila ng diskarte sa paggawa namin dun sa sa Santa Ynez. Okay, so dito naman sa Center Island, okay na rin ito. Bali ang mali lang dito na nakita ko, dapat ito nakaibabaw dito, tapos dito sila magdudugtong. O kaya pwede natin i-45 yan. Kasi ito, imi-metallic epoxy rin namin dito. Siyempre, babaklasin pa namin yan. Tapos imi-metallic epoxy, tapos ikakabit ulit itong natin, nandito. Tapos ito, naka-metallic epoxy rin. Bali ito yung metallic epoxy yung banda. So, yan yung center island natin. Siyempre, dito sa kabila na ito, may lagay tayo ng drawer dyan. Tapos lalagyan natin ng pinto. Okay, tapos pagkatapos dyan, dito tayo sa bandang kitchen. Okay, dito sa taas okay na. Ang kulang na lang dito yung partition nya sa bawat gitna, tapos yung mga takip. Nakapag-aging na rin sila dyan mga boss. So makikita nyo wala nang nilagyan natin yung ng backing itong likod ng cabinet natin kasi para walang awang doon sa paglalagyan. Okay, tapos dito sa baba, ito na siya mga boss. Bali pinatong lang namin ito mga boss. Nakikita nyo, pinatong lang namin yan. Pagkatapos nyan, i-screw namin ito pa loob. Pag ganyan, hindi kami pwedeng mag-screw dito kasi lalagyan din namin ng metallic epoxy ito. Pare-pares lang po lahat ng countertop na ito, bar counter sa Center Island, yung metallic epoxy yung lalagay natin. Bali ganyan lang yung pag-assemble namin mga boss. Tapos dodoblein pa namin ito mga boss para may tago ito. Ito yung nandito sa gitna. Dodoblein pa namin yan, tapos mamasilyahan bago namin lalagyan ng metallic epoxy. So ganyan yung loob niyan mga boss. Dito sa loob ng Okay. Tapos, saan pa ba? Okay, tapos yung drawer natin. Ito yung drawer natin. Bali ito, ipapalipat ko ito mga boss. Ilalagay ko rito. Para magkabila na may drawer dito, tsaka dito. Okay, tapos, dito, siyempre, dito yung gas range natin. Ang gustong ilagay dito, lalagyan natin ng lagayan ng tangke. Dito. Parang ganito rin sa mga boss. Pero nasa baba. Yan. Papatong natin yung tangke dyan para hindi sila mahirapan na maglagay pasok o dyan. Tapos doon sa taas niya may drawer. Yun ang gagawin ko dyan. So babalikan natin yan sa susunod na araw. Yan ginagawa na ni Paribal. Yung drawer doon sa kabila.
Okay, dito. Makikita nyo rito, okay na. Mga takip na lang kulang dito. Tapos yung paddle blade nya rito, yun lang mga kulang dito. Siyempre, dito sa mga dugtungan nya, mamasilyan natin yan bago natin lalagyan ng metallic epoxy. So, yan lang mga boss. Mas maganda ito kasi wala na itong dugtungan pag minasilyan na natin ito. Bali parang isang salpak na lang yung countertop natin. Okay, yan. Makikita nyo, diniskolado. Pero okay pa rin siya. Maganda. So, babalikan natin ito sa susunod na araw mga boss. Sa ngayon, yan lang muna yung mga ipapakita natin. Okay. So, sana nakapagkaroon kayo ng idea sa mga nagpapagawa ng bahay dyan o sa gusto gumawa ng project na katulad nito.